Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo, right? Thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, Wally Bayola nagmura sa EAT ng TVJ at pinatawag ng MTRCB. Yan guys, yan ang laman ng balita ngayon. Viral ngayon yan. Kasi yun na nga yung nangyari kahapon, August 10, yung episode nila, Wally Bayola, yung segment nila na Sugod Bahay, di ba? Kasi nagpupunta-punta sila sa bahay, tapos namimigay ng mga papremyon at ng tulong. So dahil doon, may isang ano doon, na nagmura siya ng PI. Nung una pa nga may nagsasabi na mukhang hindi daw siya. Meron naman nagsasabi na siya. So ngayon, nagkalinawagan na kasi nga itong si Wally Bayola, inamin niya. So dahil kasi dun sa pagmura ng PI, bawal yun guys. Bawal pala yun sa MTRCB. Kasi unang-una nga naman, yung show nila, general audience yun. Pwedeng bata, matanda, lahat pwede. At saka live telecast yun. Diba? Lahat sa buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa, na may nanonood na sa live stream naman. So dahil doon, ang kanilang penalty ayon sa MTRCB, sabi dito, said sin is violation of Section B, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulation Presidential Decree 1986. Tagal na pala nito. The hearing date is on August 14, 2023. Yun, sa office ng MTRCB sa Quezon City. So, pinatawag na siya guys. Pinatawag na siya para magpaliwanag. Siyempre, kung paano nangyari. Siyempre, marami rin kasing bumatikos sa kanya. Isa na rito yung laging sumasawsaw. Yung si Rendon Labrador na nanawagan din kay Lala Soto na chairman na anak ni Tito Soto na alam naman natin sa kanila yung EAT na kasama nila si Wally Bayola. So yun na nga guys, kasi nga kung maalala niya, di ba, kaka-issue lang din ng summon no, pagtawag sa Showtime sila Vice Ganda. Ngayon naman ito naman yung EAT. So sunod-sunod guys, di ba? Isa na lang hindi pinapatawag, si Yorme. So alam naman natin yung G sa Gedli, maingat din sila at tumutulong din naman. Kaya sana itong mga iniiwasan ng mga host, alam naman natin ngayon sa social media, dahil naka-live telecast siya, nasa social media, marami kaagad yung nakakapansin o nakaka-record sa mga ganitong binibitawan nilang salita na which is hindi naman talaga tama, di ba? Kaya nga yan ang mangyayari yan guys. Pinapatawag na sila at minomonitor na. Ito maganda, at least aware na itong MTRCB kahit kinalampag muna siya guys. Kahit kinalampag muna siya sa social media dahil nga hindi na-actionan. Kahapon pa to Kahapon pa to nangyari, kaya nga marami na nag-iingay sa social media na siyempre yung ibang hindi pabor sa EAT, i-call out ito, talagang kailangan gumawa ng aksyon. Parang lalabas kasi na magiging bias na naman itong si Chairman Lala Soto na anak ni Tito Sen kung hindi papatawag. So buti na lang pinatawag na, at least wala nang agam-agam na bias siya na hindi siya o hindi ginagawa ang trabaho. Kasi nga sabi ni Rendon Labrador, gawin mo yung trabaho mo, kung hindi mo gagawin trabaho mo, mag-resign ka na lang. Pero tama rin naman, di ba, na kailangan umaksyon kagad kasi ano to sa television to di ba? Ano to, pre-TV mismo, mas marami ang nakakapanood nito dahil nga pre-TV lang siya. Bukod pa doon, siyempre sa international social media, nakikita rin to o naririnig kasi hindi maganda kasi yung mura niya malutong guys. Kung titingnan nyo ngayon sa social media, wala na, kinat na nung TVJ kasi nga siyempre napansin na ng taong bayan at na-call out na sila ng MTRCB, kailangan nang tanggalin. Pero merong mabilis na naka-record yung mga ibang vlogger na kasama natin,
na record. So, kahit hindi naman natin na-record kasi mura naman yun, alam na natin lahat. So, kung mapansin mo dun sa mga comment section, halo-halo rin ng tao, merong sinasabing talaga nagkamali lang siya yung iba nga, sabi nung pa ng iba, presidente nga nagbubura. So, alam na natin guys, hindi na natin babanggitin ng pangalan niya, alam naman natin lahat yon, 'di ba? So, yun yung mga mga makakampi sa TVJ80 tinuturo yung iba. Totoo nga naman yun, 'di ba? Bakit yung iba nga naman nagmumura, meron pang pwesto sa gobyerno pinakamataas pa, hindi naman pinatawag sa MTRCB. So, kanya-kanya ano yan, kanya-kanya suporta, kanya-kanya. Pero para sa atin, comment natin dito, tama lang na ipatawag siya kasi nga kahit sino pa yan, kahit yung chairman na anak ni Tito Sen, para lumabas na talagang patas at talagang ginagawa yung trabaho. Talagang aware sila na sa mga ganitong pagkakataon na kailangan ipatawag ang dapat ipatawag kagaya nung nangyari dun sa Showtime na kinall out din. Mas maganda sana kung nauuna muna yung MTLCB bago yung mga social media influencer na mag-call out o tumawag ng pansin kay Lala Soto. Pero ganun pa man guys, ang maganda lang kay Wally Bayola, kay Jose at sa buong E80, humingi sila ng apology o humingi ng tawad, humingi ng sorry. Kasi yun ang pinaka the best guys yung nagkamali ka, aaminin mo para siyempre tanggapin ng taong bayan. Ibig sabihin nagpakumbaba ka, 'di ba? Kaysa naman dun sa 'di ba nasangkot din itong si Luca Pura Vega, siya na nga nagkamali, siya pa yung parang mataas yung ang pride niya, tapos parang dinidepensahan pa niya, no? Which is mas malinaw pa sa sabaw ng buko guys na maling-mali naman ang ginawa niya doon sa ama namin na tayong binlag na natin yan at nakasuhan na rin siya, pero hanggang ngayon parang matigas pa rin siya, hindi siya humihingi ng sorry o hindi niya uulitin, nagmamatigas pa sa alam naman natin na mali ang ginawa niya, hindi niya nirespeto lalo na tayo mga Katoliko at lalong lalo na sa ating Panginoon Jesus na siya mismo ang nagturo yun. Kaya ito lang ang pinakamaganda kay Wally, every time na nasasangkot siya, humihingi rin ng tawad. Now, which is yun talagang pinaka-the best dyan. No? Pagka nagkamali, kahit hindi siya show sa taong bayan o sa pamilya natin, kailangan lang mag-sorry, humingi ng tawad para yung tao matanggap, di ba? Na katunayan na mababa ang loob, nagpapakumbaba, na pwedeng tularan natin sa kanyang pagpapakumbaba. So narito guys, yung kanilang paghihingi ng sorry, panoorin natin para kayo mismo makita nyo kung gaano kababa ang loob nitong si Wally, si Jose at ng buong E80. So ito na guys, pasok! Magbigay ng papremyo sa mga Dabar Gods natin dito at para ipagpatuloy natin yung mga programa natin na inilalaan sa ating mga nasasakupan. May isa lang po ako, o meron lang po ako isang dapat mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Kasi po, marami po akong narinig o marami akong nabasa online. At marami rin po mga tumawag sa akin tungkol dito. Naniniwala po kami, kasi po meron po tayo mga ganitong bagay, bagamat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi na nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayong nakikinig at hindi lang yan, nagpapakumbaba po. Yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasandya ang mga bagay na to. At yung kasama nating isang Dabar Guard na kapagsalita na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Dabar Guards, kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsintihin kung sinasadya o hindi man sinasadya, kaya hindi, kailangan po nating ayusin to. Kasi ako po ay may nabitawang salita
na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon. At ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Mas maganda yung ganun. Hindi tayo nagpamatigasan. Hindi tayo natin kailangan na, ay, wala, hindi ko sadya, hindi ko mali. Pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo. At makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. So yun guys, napanood nyo, di ba? So tanggap nyo na ba yung apology ni Wally Bayola? So kayo na balang umusga, importante, nagpakumbaba siya guys. Kaya tama tong ginawa niya para sa atin. Alright? So kayo na pong bahala, malaya kayo mag-react dyan kung ano ang gusto nyong reaction. Alright? So thank you very much po.